Magandang araw po sa inyong lahat, sa ating mga kasamahan sa gobyerno, lalong-lalo na sa ating mga kaguro. Isang magandang balita po, dahil inaprubahan ng Senate panel kahapon ang 758.69 billion pesos proposed budget ng DepEd. Para sa buong detalye, panoorin ang bidyong ito. At kung bago po kayo sa ating channel, mangyaring paki-subscribe, like, and share, at paki-hit na rin po ng notification bell para maging updated po kayo ng mga ganitong information, at narito ang detalye. Senate Panel OK's proposed 2024 budgets for OVP, DepEd, ipinablish ni Cecil Suerte Felipe sa The Philippine Star. Manila, Philippines, matapos ang mga oras ng pag-uusap, inaprubahan ng isang komite ng Senado kahapon ang 758.69 bilyong piso budget ng kagawaran ng edukasyon na pinamumunuan ni Vice Presidente Sara Duterte kabilang ang kontrobersyal na 150 milyong piso confidential fund. Sa isang pampublikong pagdinig ng subkomite ng Senado sa pananalapi na pinamumunuan ni Senador Pia Cayetano, sinuri ng mga senador ang budget ng DepEd ng mahigit 3 oras bago ito ideklara na aprobado. Nag-focus ang mga diskusyon sa confidential fund, na sa huli ay pinanatili ng mga senador. Dahil sa mahabang usapin, nagdulot ito ng pagkaantala sa pagsisimula ng plenaryong sesyon ng 3 p.m. Kahapon rin aprobado ng komite sa pananalapi ang 2.395 bilyong piso budget ng OVP. Sa pagdinig tungkol sa budget ng DepEd, tinanong ni Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III si DepEd Undersecretary Michael Poa kung maaari bang gumana ang ahensya ng walang confidential funds. Sinabi ng opisyal na posible ito ngunit ipinunto na mas madali ang trabaho kung may ganitong pondong makukuha. Kung kaya ninyong mabuhay ng walang 150 na milyong piso confidential funds, ibigay ninyo ang halagang iyon sa 3 programang ito na kulang sa pondo. Sa 150 na milyong piso at 2.5 na milyong piso bawat silid-aralan, yan ay 60 silid-aralan. Hindi masama, di ba? Ani Pimentel. Tulad ng laging sinasabi ni VP, tayo ay sumusunod sa karunungan ng Kongreso. Nais nating magkaroon ng access at pantay-pantay na edukasyon, ayon kay Poa. Sinabi ni Poe na kanilang hiningi ang confidential funds dahil sa mga banta sa mga paaralan tulad ng pag-recruit ng mga rebeldeng grupo pati na rin ang ilegal na droga, na inilarawan niyang nakababahala. Sinabi niya na 12.3% ng mga sumuko na rebelde mula 2016 hanggang 2020 ay mga menor de edad. Sinabi ng opisyal ng DepEd na mayroon silang impormasyon na sa Metro Manila lamang, ang pag-recruit ng mga rebelde ay aktibo sa 16 na pampublikong paaralan. Tungkol sa ilegal na droga, umabot na sa 5,358 ang bilang ng mga menor de edad na sangkot dito, at mula Hulyo ng nakaraang taon hanggang Hulyo ng taong ito, 871 na menor de edad ang nailigtas mula sa pagkakasangkot sa droga. Sinabi ni Poe na naapektuhan ng mga banta na ito ang mga mag-aaral at guro, kaya't kanilang hiningi ang pondo ng confidential. Ngunit pinanto ni Pimentel na, sa pinakamatagal na panahon, walang confidential funds ang DepEd. Ilan sa mga problemang ito ay matagal nang naririto. Sinabi niya na may mga mekanismo para tugunan ang mga alalahanin ng DepEd. Teacher shortage. Binanggit ni Senate Majority Leader Joel Villanueva ang malubhang kakulangan ng mga guro sa bansa, sa pagtukoy na 1,500 guro ang umalis sa bansa mula 2013 hanggang 2017, ayon sa datos ng Philippine Overseas Employment Administration. Binanggit din ni Villanueva ang isang pag-aaral ng Asian Development Bank na nagpapakita na mas mataas ang ratio ng guro sa estudyante sa Pilipinas kumpara sa Brunei, Malaysia, at Singapore, na may higit sa 20 estudyante bawat isa't isang guro. Ano ang tamang ratio ng guro sa estudyante at ilang guro ang kailangan natin para maabot ito? At ano ang magiging epekto ng target na mag-hire ng 20,000 guro para sa 2024 upang malunasan ang kakulangan ng mga guro sa mga pampublikong paaralan? Tanong ng Majority Leader. Sinabi ni DepEd Undersecretary Gloria Jumamil Mercado sa mga senador na kailangan ng bansa ng 86,000 guro upang maabot ang tamang ratio na 1:30 ng guro sa estudyante. Itinulak din ni Villanueva ang isyu ng 43,014 na mga hindi napupuna na posisyon sa ahensya.
Binigyang diin ni Cayetano na ang inihain na 12 na bilyong piso na budget para sa mga textbook ay hindi sapat para tugunan ang pangangailangan ng lahat ng antas ng grade, kaya't sinusuportahan niya ang digitalisasyon ng mga textbook. Idinagdag niya na sa pamamagitan ng e-textbooks, wala nang kailangang gastusin para sa papel at mas madaling maikokorek ang mga pagkakamali. Sinabi ni Poe sa mga senador na pag-uusapan nila ang usapin na ito sa mga publisher at i-update ang mga senador tungkol sa pagkuha ng mga e-textbooks. Connectivity. Ipinagtibay ni Senate President Pro Tempore Loren Legarda ang kahalagahan ng pagkakaroon ng koneksyon sa internet sa mga paaralan, lalo na sa mga nasa liblib na lugar, upang matulungan ang mga bata sa kanilang pag-aaral. Hiningi ni Legarda ang isang database ng lahat ng mga paaralan ng DepEd sa buong bansa na walang koneksyon sa internet, ito man ay fiber optic o sa pamamagitan ng satellite. Sa kanyang karanasan sa kanyang home province ng Antique, sinabi ni Legarda na ito'y magiging life-changing para sa isang lalawigan na magkaroon ng kakayahan na gamitin ang teknolohiyang Starlink upang i-connecta ang mga paaralan ng DepEd na matatagpuan sa mga liblib na bahagi ng kabundukan sa internet. Kapag tiningnan natin ang budget ng DICT, Department of Information and Communications Technology, dapat nilang gawing prioridad ang pag-aaral. Kung maari, kung may share ng DepEd ang listahan na iyan sa DICT, ito ay maaaring maging isang amendment ng Senado upang isama ang mga paaralan na may malaking bilang ng mag-aaral ngunit walang koneksyon, sabi ni Legarda. Si Senador Grace Poe ay nagtanong kay Duterte kung maaaring repusuhin ang kanyang desisyon na ipagbawal ang mga hindi kinakailangang artwork, dekorasyon, at iba pang visual teaching aid sa mga silid-aralan. Ipinahayag ni Poe na magkakaiba ang opinyon ng mga tao ukol sa isyong ito, at ang mga kagamitang pangturo, to some extent, ay maaaring makatulong sa mga mag-aaral. Kaya marahil, isang paglilinaw lamang ukol dito, may iba, halimbawa sa mga nursery school, na maaaring makikinabang sa mga visual aids na ito. Nagtatanong lang ako kung magiging flexible ang kalihim ukol dito. Office of the Vice President CIF approved. Kahapon rin, inaprubahan ng komite sa pananalapi ng Senado na pinamumunuan ni Senador Sonny Angara ang inirerekomendang 2.395 bilyong pisong budget ng OVP, kabilang na ang 500 milyong piso sa Confidential at Intelligence Funds or CIF. Sa pagdinig, tinanong ni Senador Rizzo Hontiveros si Duterte tungkol sa hiling ng kanyang opisina ng 500 milyon piso na CIF, pero pinag-utos ni Vice President na sagutin ito ng isa niyang tauhan. Hinilig ng senador na sagutin ito ng VP mismo. Ipinaliwanag ni Duterte na gagamitin nila ang hinihinging pondo para masiguro na ligtas at matagumpay na maipatupad ang kanilang mga programa at aktibidad. Ang lahat ng proyekto ay gumagamit ng confidential funds para sa ligtas, tiyak, at matagumpay na pagpapatupad ng mga programa, aktibidad, at mga kalahok mula sa lahat ng satellite offices, kasama na ang central office ng OVP, aniya. May mga oras na ang Pangulo ay nasa mga opisyal na biyahe. Ako ang nagpapatakbo ng Executive Committee bilang caretaker. Ito ay karagdagang tungkulin, dagdag pa niya. Anumang aming natipon mula sa aming confidential funds, kami ay nagbabahagi nito principalmente sa Armed Forces of the Philippines at sa PNP, Philippine National Police, pati na rin sa kanilang impormasyon ukol sa intelligence na hindi kasama sa aming database, paliwanag ni Duterte. Sinabi ni Duterte na bilang co-vice chair ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, gagamitin din ang confidential fund sa pagbuo ng direksyon sa pampulitika. At dito po nagtatapos ang ating video, at kung nagustuhan nyo po ang ating video, mag-iwan ng inyong comment sa comment section, para po patuloy kayo maka-access ng latest information, mangyaring paki-subscribe, like at share para ma-notify po kayo ng mga latest updates. Maraming salamat po.